May mensahe daw. Akala ko masahe. May mensahe daw si Janice Digamo kay Tebes. Puta, yun na, may mensahe ka pa, ha? Ibang klase ka rin, ha? O sige, pakinggan natin yung mensahe ni Janice Digamo kay Congressman Tebes na ngayon ay nasa Timor-Leste. Pasok. I-face yung mga ginawa niya sa mga loved ones namin. Karapat dapat lang niyang panindigan. Kung meron man akong gustong sabihin sa kanya, siguro yun lang talagang be man enough to face the crimes you committed and be answerable to it. Ano ba yung Ano ba yung kinumit niya na crime at napatunayan mo na ba? Di mo pa napapatunayan, akusa ka na ng akusa. Mayora ka pa naman na naturingan, dapat ikaw fact-based. Hanggang salamat ma'am sa imong oras. Ma'am, si Admar po ito. Kamusta muna yung Negros sa Oriental sa kasalukuyan? Matagal na rin akong hindi nakauwi dyan sa probinsya natin. Oo, talaga namang... Bias ka, Admar, bias ka. Taga-probinsya, taga dyan ka pala sa Pamplona. Kaya pala ini-interview mo si Janice. Interviewin din natin si Janice. Banat Bay, iset mo nga, interviewin natin si Janice Digamo sa ating Banateros sa SMNI. At gusto natin marinig first hand yung kanyang gustong malaman. Baka sakali congratulate ka. Banat Bay ni Janice Digamo. Tinawag ka pa naman yung bayad bay. Huwag judgmental, madam. Masyado kang judgmental eh. Hindi pa nga nagsisimula yung kaso eh. Guilty na. Relax lang Janice, relax. Sabi ko nga sa iyo, baka mamaya pagpunta niyan sa korte yung kaso na yun, putya, lumabas na naman yung mga baho nyo, Sa Senado, lahat ng bantot nyo lumabas. Lahat ng mga buni sa mga kilikilit, mga singit ninyo. Nagsilabasan doon, galit na galit kayo kay Bato, Baka dito sa korte, magsilabasan yan, nyari ka. Parang far removed from how we used to be, no? I am talking here in terms of peace and order. Compared with how it used to be, ngayon medyo hindi na masyadong grabe yung mga pangyayari lalo. Anong hindi na masyadong grabe? Akala ko ba pag nawala na yung mga Tebes dyan, titigil na yan? Bakit hindi pa rin? Noong nakaraan lang, may binaril sa ulo dyan na nagmumotor. Nakasubaybay kami sa mga balita sa probinsya nyo. Huwag nyo kami pinagloloko, Janice Digamo. Madami pa din pong sugal dyan. Madami pa din pong krimen dyan. Hindi na ubos. Nung nawala po si Arnie Tebes, ganun pa rin. It just shows na normal yan sa isang lokalidad na may mga krimen na nagaganap. Hindi naman tayo mga taga Jerusalem. Marami pa din, madam. Nakaabang kami sa Negros News eh. Ang dami pa din. May mga nahuhuli pang drugs. May nahuhuli pa rin naman sugal. Marami pa din krimen dyan, ma'am. Wag niyong sabihin na parang nung nawala si Tebes, umayos, medyo umayos. Anong medyo umayos? Ganun pa rin, style niyo bulok. Kung yung political killings ang pag-uusapan, wala nang mga ganon. And hopefully... Political killings? So, paano mo ikakategorize as political killings yung mga nangyaring pagpatay dyan sa inyo? Labo, no? Itong pag-capture kay Arnie and pag-capture din to others na talagang the reason for the death of so many in Negros Oriental. Pag talagang napasok sila sa kulungan, I think Negros will really be a more peaceful place. Talaga, pag napasok sila sa kulungan? Alam mo ba, Janice Digamo, na sa kulungan, sa Bilibid, alam mo ba na yung mga drug lord sa Bilibid, nakakapag-operate pa rin sila dito sa labas? So kung talagang terorista ito si Tebes, it will not stop him yung pag-spread ng terror. Kaya nasa kulungan siya, in hiding siya. Kung terorista to, tuloy-tuloy yan. May mga tao yan nagagalaw para sa kanya. Kasi nga, yun ang trabaho niya, maghasik ng lagim. So, anong sinasabi mo na kapag ito nakulong, kung totoo yung sinasabi mo na si Tebes ay terorista at siya ay naghahasik ng lagim dyan sa inyong probinsya, pag nakulong siya, hindi na siya makakapaghasik ng lagim. Bakit? Si Tebes ba yung bumabaril Si Tebes ba yung mismo ang bumabaril doon sa mga namamatay dyan?
Kung totoo nga na si Tebes yung yung mastermind sa pagpatay sa asawa mo, yung pumasok ba sa bahay ninyo, nandoon ba si Tebes, siya ba'y namaril ng namaril? Kasi sinasabi mong mahihinto yung krimen kung si Tebes yung namamaril sa inyo. Eh hindi. Ibang tao kitang-kita doon sa video Sa video doon sa probinsya bahay ninyo, ibang tao yung pumasok doon So, paano mo masasabi na si Tebes pag nakulong hihinto na yung krimen? Kung totoong ito si Tebes ay naghahasik ng lagim, it will not stop him from spreading terror sa probinsya nyo yung pagkakakulong niya. Kaya style nyo bulok, ang gusto nyo talagang mangyari, mamatay itong tao. Kasi pag namatay itong tao, mawawala na kayo ng tinik sa lalamunan. Kasi maniwala ka sa hindi, Janice Digamo, si Tebes hanggat hindi pa po siya napapatunayan na guilty, pwede pa po itong tumakbo sa kanilang probinsya. At habang siya'y nakakulong, kung yan may mauuwi dito, habang siya'y nakakulong, pwede pa po siyang tumakbo dyan sa probinsya nyo. Kaya yun ang iniiwasan yung mangyari, yung manalo pa rin ito. Kaya nga, itong mamang ito, takot na takot siya sa sarili niya dahil malamang sa manamang na gusto talaga siyang ipapatay. Gawa ng hindi pa nasusolve yung problema hanggat buhay siya. Oh, tama ba? Tama ba yung sinasabi ko, Janice? So, wag mong lokohin yung mga tao na kapag nakulong ito si Arnie Tebes, wala ng krimen. Wala nga si Tebes, nasa ibang bansa may mga krimen pa rin nangyayari sa inyo Tama, mali. Wala nga si Tebes, may mga drugs pa rin nahuhuli sa inyo O, paano mo pa isisisi sa kanya? O, no, namatay nga yung iyong mister, pinasok yung bahay ninyo, wala naman siya dun, sinisisi nyo pa rin sa kanya, nasa abroad siya. Kayo talaga, hindi inaano ko lang, sinasagot ko lang yung mga sinasabi ni Madam. Kasi syempre, alam nyo naman, banateros tayo so babanatan natin yung mga maling naririnig nating sinasabi. Kailan po ma'am ang magkakaroon ng hearing? At ano ba ang sabi kung kailan ba papunta dito na sa Pilipinas si Tebes? Actually, yung details ng kanyang pagdating hindi pa naku-communicate sa amin as to when. Yung huling pag-uusap po namin kagabi with Asek Nico was the confirmation na it was the picture that was sent to me and the article that goes with it are legitimate reports talaga na Arnie has been captured already in Timor-Leste. Kailan po yung ma'am, unang pagdinig sa korte? Yun yung wala pa silang binibigay na schedule at inaabangan po namin yan. In fact, yung aming yung private counterparts ng ating government prosecutors are also nagpapantay din because kami gusto namin the soonest medyo matagal na yung hinintay natin. It was quite a long while that we have been. Dahil mo sinasabi, Janice, simple lang yung tanong ni Admar. Kailan po yung hearing? Alam mo, sagot? Ako na sasagot. Admar, wala pa. Kasi nga, mag-hearing pa doon sa Timor-Leste kung siya ba ay pauwi ng Pilipinas. Kasi si Arnie Tebes ay nasa Timor-Leste. Therefore, siya ay saklaw ng batas sa Timor-Leste. At wala tayong kapangyarihan para utusan ang Timor-Leste na gampanan yung dapat nilang gampanan. Therefore, wala pa talagang maisiset na meeting or na hearing until mapauwi yan dito sa Pilipinas at ma-detain siya temporarily sa mga detention facilities. Ang dami mo po sinasabi, Janice Digamo. Sabihin mo na lang yung proseso. May proseso pa po kasi yan. So, syempre, nasa Timor-Leste. So, yung ating gobyerno, may ikipagtalo pa po sa gobyerno ng Timor-Leste para maibigay sa atin yan. At syempre, lalaban yung mga abogado niya. Kasi yung mga abogado niya will definitely haharangin nila yung pagbalik niya dito sa Pilipinas. Syempre, yun ang mangyayari niya. So, hindi natin alam kung gaano katagal yung kanilang magiging battle doon sa Timor-Leste. Pag uwi niyan dito sa Pilipinas, saka pa lang po magkakaroon. It can be next year. It can be next couple of years. Hindi ko masasabi. Ganun ang sagot, Janice. Ang dami pang sinasabi. Magsabi kasi kayo ng totoo. Hindi yung pinapaligoy-ligoy niyo. Ginagawa niyong
Tulongges kayo yung mga tao eh. Waiting for him to be captured. So, parang tama rin lang na a year after, it has to start right away. Ma'am, ano yung masasabi nyo sa effort ng DOJ, ma'am, na ngayon nahuli na nga si Kong Arnie at papabalikin na dito sa Pilipinas? Talagang gusto kong magpasalamat, no, to the DOJ and to all other officers of the government na nakikita ino yung dapat. Alam mo, minsan, it takes, paano ba yan sabihin? It takes courage para our leaders in the different agencies will have the guts to do the work, no, that they are expected to do. Lalo na kung katulad ni Arnie na talagang meron din siyang connection, meron siyang group na kaya niyang, you know, there's a group of people he is connected to, pero hindi na Natural. Kung walang grupo yan na konektado siya, sino magtatanggol sa kanya? Kung ang ibig mo sabihin yung grupo ng mga abogado that is connected to, of course, kailangan niya yun para ipagtanggol niya yung sarili niya. Ano yan? Ano yan? Yung katulad sa Game of Thrones, yung trial by combat? Hindi naman pwede yun. Siyempre, is connected to his lawyers and yung mga lawyers niya, yung magbibigay sa kanya ng depensa. Ganun talaga rin. Talaga to si Madam. hindi sila natatakot na i-implement talaga kung ano yung nararapat. And seldom can you find Kailangan mo talagang magpasalamat kay Boying. Bakit? Sobrang VIP nyo kay Boying. Sobrang VIP nyo, mantakin mo, wala pa isang linggo, 99% solved na yung kaso. Sa sobrang VIP nyo kay Boying, hindi na yata sinilip yung ibang anggulo. Oo, huminto na lang kay Arnie Tevez. Oo, tapos di ba may mga tanim-tanim baril pa sa kanila, hindi sila hindi sila nabigyang sala doon sa mga illegal possession of firearms di umano ha. Yung mga nahukay na mga baril daw sa kanilang mga bakuran. Nakuhang baril sa bahay niya, wala yun. Wala na yun, di na natin nababanggit yun. So, ang daming mga nangyari dito sa kaso na to, mga bossing, na pabor din kay Arnie pero hindi ibinabalita yan. Hindi pwedeng ibalita kasi masisira yung kaso eh. Kaya tama lang. Janice Digamo na magpasalamat ka kay Boying kasi nga kung hindi dahil sa husay ni Boying, sana baka ikaw yung suspect ngayon. Baka ikaw yung nililitis ngayon dahil ang daming mga ang daming mga testigo dun sa Senado nung nakaraan ha. Mga malalapit pa sa inyo na nagsasabi ng mga kabulukan ninyo sa buhay. Kung sana pinakinggan ni Boying yung mga na yon, yung mga anggulo na yon nung mga nandoon sa Senado, mga galit na galit sa inyo na dati yung mga kasapakat. O di sana suspect ka ngayon, ma'am. Oo, di ba? O sige, play. leaders of the agency, leaders of the government like that, na they're being true to their oath po. So talagang we are very grateful to the Department of Justice headed by Secretary Remulla. Of course po, sa ating mahal na Pangulo, President... Siyempre naman. Kailangan mo mag-take kay President kasi pagkatapos ng Senate inquiry nyo, nagpunta kayo dun, di ba? O nag-appear kayo dun. O so syempre you have to really thank the government because sa dami ng kaso sa Pilipinas, VIP ka. Sa dami ng mga pinatay sa Pilipinas, VIP ka. Yung mga nawawalang sabongero, chipwera sa kanila, ikaw, VIP ka. So kailangan mo talagang magpasalamat. But again, katulad na sinasabi ko sa iyo, Madam, ingat lang kasi pagpunta niyan sa korte, baka dun magkaalaman. Kasi pagdating sa korte, pag yung mga baho lumabas, yari na. Oo, kumbaga dyan sa Senado, pag lumabas yung baho ninyo, pwedeng lang yan, pwedeng isusupress lang nila yan, pwedeng itatago nila yan, pwedeng sa kanilang mga committee report, hindi lumabas yan, pero sa korte, hindi ubra yan. Hindi uubra yan. Kapag ka tinanong ng korte na, wait, ano pang anggulo ang sinilip nyo? Wala na, yan lang. Yan lang. I-investigate nyo ulit kasi dapat lahat no stones unturned, ika nga. Kailangan lahat ng anggulo masilip. Paano kung
maraming mga anggulo na hindi masilip. Tapos pag silip sa mga anggulo na yun, ayun, lumabas yung mga bagoong. Lumabas yung mga lumabas yung mga tawag dyan, yung mga alamang patay na. O hindi ba, yari? Bongbong Marcos. Si President Marcos is a man of few words, pero talagang he's also totoo sa kanyang trabaho po. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin is itong mga pangyayari na ganito. Ang daming pinatay, dapat may managot. At kahit unpopular Dapat talaga may managot. Ingat kayo, baka biglang magulat kayo. Pucha, ano nangyari? Bakit tayo na? paminsan dahil may mga taong may mga tan na masasagasaan, but i-implement talaga kung ano yung nararapat. And for that, we are very grateful to the President. Ma'am, So, mantakin mo, napakaswerte mo talaga kay BBM. Mantakin mo sa dami-dami ng problema ng Pilipinas, wala siyang sinasagot. Pero yung kaso mo, pucha up, siya, talagang updated. Talagang masaya siya, binibigyan niya ng I'm applauding the Department of Justice and the Interpol. May mga ganun siya, may statement siya, pero ang daming mga issue ng bayan, ha? Ang daming mga problema ng Pilipinas, wala siya statement. Kaya bilib na bilib kami sa iyo, Janice Digamo, eh. Hindi ko alam kung anong pinakain mo, eh. Bakit ang lakas-lakas mo sa kanila? Okay, ano pa yung mga issue sa Pilipinas ngayon na dapat na binibigyan nila ng statement. Ang daming ang mga tanong ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa mga nangyayari sa bayan, wala siyang sinasabi. Pero sa'yo, nag-congratulate pa siya. Talaga naman, sinasabi niya na talagang napakagaling namin. O, di ba? Merong statement, ha? Sabi nga ni Wasali, may statement nga siya sa pagkakahuli kay Tebes. Pero yung statement sa mga sundalo, hindi, sinasabi ko lang, kasi medyo nakakapagtaka talaga, Janice. Anong pinakain mo? Mukhang bagong hugas yung pinakain mo, Parang nalulong, eh. Ano ba bagong hugas? Prutas. Pwedeng prutas, pwedeng plato, bagong hugas, di ba? Ano talaga? Sasama ng mga sasama ng mga isip niyo, puros kayo mga green-minded. Porkit hinugasan, pinakain ng bagong hugas, eh. Kung ano-ano naman iniisip niyo. Pwedeng bagong hugas na bigas, ganyan. Bagong hugas na 20 pesos na bigas. Bagong hugas na mangga. Dami yan, kayo talaga. meron pa bang inaantay din kayo at ng DOJ na mga sinasabing kasabot ba nito sa kasong kinakaharap na mahuli din or nahuli na lahat? Actually, meron pa po, no? In fact, isa sa mga pakay ko when I return to Manila will be to make a follow-up on the other cases na sa tingin ko dapat may managot. Like, when you look at the illegal possession, Wala na yun, eh. Legal possession, eh. Dinismiss nga yun. Ano ka ba? Tinitingnan mo yung ibang kaso. Ba't mo titingnan yung ibang kaso? Kung malakas yung kaso ninyo, doon ka nakafocus. Ba't tinitingnan mo yung kaso ng illegal possession? Ba't tinitingnan mo yung kaso ng yung kaso ng yung 2019 pa? Wala ka na doon, labas ka na doon. Hindi ka na concerned doon. Ang concern mo lang, yung kaso nyo, yung sa asawa mo, yun lang. Pero ba't sinisilip mo yung mga yun? Ibig sabihin, Janice, gusto mo lang talagang trabahuin si Arnie Tevez. Gusto mo lang talagang kanain si Arnie Tevez kasi pati yung magpa-follow up ka sa kaso ng illegal possession o firearms, complainant ka ba dun? Magpa-follow up ka sa kaso ng murder di umano nung 2019, complainant ka ba dun? Yan naman complainant dun, bakit ikaw ang mag-aasikaso? Gulo-gulo mo, Janice. Mahirap ba yung kaso nyo ipanalo dahil nag-recut na 10? Kaya gusto mo palakasin yung ibang kaso? Kung ako lang yan, malakas tong kaso namin. Putya, wala akong pakialam sa iba niyang kaso. Dito ako focus sa kaso namin, malakas to. Dito pa lang, sasabog na tumbong niya. Pero the fact na hinisilip mo pa yung ibang mga kaso niya, does that mean medyo delicate itong kaso ninyo? Yeah, tatanong lang,
and explosives. Gusto namin kumustahin yun at gusto namin na i-proceed yun. Kasi dapat may managot kung ang nag-lance. Wala ka nang paki dun. Sa illegal possession of firearms, wala ka nang pakialam dun. Hindi ikaw ang ang complainant dun. Wala kang pangalan dun. Hindi ka rin kasama sa nag-search. So wala kang pananagutan dun. Hindi ikaw naghukay. O yung kaso naman nung 2019 na di umano murder, wala ka na rin dun. Hindi rin ikaw kasi hindi mo ka mag-anak yun. Ammunitions, nandun yung mga picture namin, nandun yung mga yung family picture namin dun sa pinaghukayan, nandun yung mga credentials ng mga namarils kila governor. There has to be someone who should be answerable to that. Meron talagang naglibing nun dun. Ang tanga naman nung mga sundalo. Ang tanga naman ng mga sundalo, may mga ID pa silang dala, papatay lang sila ng tao. Kasi kung ako papatay ako ng tao, putya wala akong dala kundi sarili ko tsaka yung brief ko lang. Oo, wala akong dalang ID. Pwede ba yun? In case of emergency, meron akong ID. Tangina yan. Nagdi-disguise ka nga kapag kapapatay ka ng tao Nagpapanggap ka nga na sundalo ka kahit hindi naman Tapos puta dala-dala mo yung ID mo na pagkakakilanlan mo. Habang gumagawa kayo ng krimen, ang tanga mo naman. Pare-parehas ng scriptwriter, pati itong nag-ambush kay Katapang. Lang yung scriptwriter. Yung kay Katapang, antindi sa Skyway pa siya tinambangan. Wala namang stoplight sa Skyway, doon pa siya tinambangan. Anak ng tinapay naman talaga. Matatawa ka Tawan-tawa talaga. Ako papatay ako ng tao, kasama pa yung diploma ko. Dala-dala ko pa. Taga ibang lugar ako, dala ko yung diploma ko kapag kapupunta ako sa ibang lugar para pumatay ng tao. Ano ko, tanga? Hindi, yun sa akin lang sa akin lang. Ako nagre-react lang. Yun na, reaction ko doon, nahukay. Putaragis siya, nahukay. Push. Pag hukay, nandun yung ATM sunog. Sunog na Di sana sinunog mo na ng buong buo. Putang ina, bakit inilibing mo pa ng partially sunog? Diba? Sinunog mo O, halimbawa ako, magsusunog ako ebidensya Lalagyan kong gasolina, susunugin ko. Bago masunog lahat, ililibing ko, papatayin ko. Ano ko, tanga? Di sunugin ko muna hanggang sa maging abo siya. Pag abo na, saka ako ililibing. Nagtoko yung sunog nung papel sa paligid lang, yung gitna buhay, yung gitna malinis. Anong klaseng kriminal yan? Palagay ko galing kay Tanggol yung mga ninyo. Ando doon yung diploma ng isang killer. Totoo yun, the wanderer. Putang ina, ako papatay ako ng tao, dala ko diploma ko. Ano yan, nag-apply ako ngayong araw? Ito po yung diploma ko. Tanggap po ba ako para pumatay ngayong araw? Okay, good. Sige, you're hired. Ang ina niyan, parang abno. Di ba? May ATM. Siyempre may ATM, no? Bakit may ATM na dala? Checkin niya kung yung bayad pumasok. Dahil lang, check ko lang Ay, pumasok na po yung bayad. Thank you very much. Tangina niyan. Sino magbabayad sa ATM? Ba't may dalang ATM? Yung mga yan, walang mga dala yan, kahit baril lang, tsaka tapang ang dala ng mga yan. Pagkatapos nga ng mga yan, magbibihis yan, tapos hahalo sa mga tao yan, wala nang pagkakakilanlan yan. Ewan ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, kung ako ang judge, pagtatawanan ko talaga yan Paano talaga nakuha? Ano yung mga nakuha? Ito, tinama yung diploma. Ang diploma pa yata nung high school yun. Yung diploma, pagbigay sa iyo, naka-frame na kagad yun Ay, nako, Diyos ko po. Sa totoo lang, nakakatawa kasi talaga to. Pero sige, tuloy na natin sinasabi ni Madam. Okay, maniwala na kayo kay Madam? Oo, kayo talaga. At hindi kami papayag na walang mangyayari doon. We will pursue it po. Kaya marami pa the work, there's so much work to be done pa for us to really see justice happening. But what is happening right now is already a big leap po. Parang magandang development po talaga ito para sa aming mga namatayan po. Kumpiyansa pa rin po ba kayo, ma'am, na papanig po sa inyo ang korte sa kabila po ng mga pag-retract ng ilan sa mga witnesses?
Hindi naman yung Oh, tama to, sabi ni Jeff De Vera. Oh, nahuli, no? Nahinubad daw yung mga damit, putikan. Puta ina, yung sapatos ang linis. Parang parang kakagaling sa Mr. Quickie. Yung damit, putya, amoy ano pa yata? Amoy kahumpa. Hindi ba nakita niyo yun? Nahuli po pinaghulihan sa kanila yung mga ginamit na mga uniforme ng mga sundalo. Pagtingin mo doon sa uniforme, putya, planchado. Tapos yung yung sapatos, ang linis-linis, walang putik. Di ba? Hindi ka ba matatawa nun? Ano bang gusto niyan, sabi? Ano bang gusto niyan? Sa kanila na nga yung STL sa Negros, Gusto nga ng mga to, si Tebes, makulong daw kasi pag nasa loob na daw siya ng kulungan, hindi na daw siya makakapaghasik ng laging. Kaya nga sabi ko, ma'am, medyo tanga ka dun. Kasi kung ako, kriminal ako talaga, hanggat tumitibok ang puso ko, hanggat humihinga ako, may mga tao ako sa labas, may pera ako, ipatatrabaho ko yung lahat. Kaya nasa loob ako, kaya nasa labas, kung terorista ako, magpapasabog ako ng kung ano-ano. Oh, si Osama B. Hindi pwede kasi banggitin pangalan nun eh. Si Osama B nasa ilalim ng kuweba yun, pero ang daming mga terroristic acts na nangyayari sa buong mundo na inaako niya. So ibig sabihin, hindi siya yung problema nung namatay siya eh. Tuloy-tuloy pa rin naman yung mga terroristic acts. Kaya sobrang imposible nung sinasabi mo na pag yan nakulong, titigil. Hindi tumitigil. Wala nga yan. Nasa Timor eh. Ay, hindi pala Timor. Timor-Leste eh. Wala nga pera yan. Finirelease nyo yung mga assets yan. Palagay ko nung nahulian dun sa may kaya nahulian dun sa may golf-golfan. Wala siya pambayad eh. Baka nakitira-tira lang yun si Tebis eh. Di ba wala na siyang pera dahil finirelease nyo na yung assets niya? Oh, paano may nangyayari pa rin gulo dyan sa inyo sa Pamplona, sa Negros Oriental? Wala na si Tebes. Oh, kayo talaga. Oh, sige, play. instruction lang nila ang ebidensya na kayang ipresenta. And as far as our meeting with Attorney Fudulyon, he is confident na kaya nating ilaban ito. And I have the same faith to our judiciary po. Hindi na natin alam yun, The Wanderer, nasa na yung milyon na 19 million ba yun? Ay, nakuha daw pera sa Bolt. Kaya nasa na kaya yun? Puto pinaghati-hatian na siguro nila yun. Asa na kaya yung pera na yun? Ibinalik nyo na ba yun kay Pride Henry Tebes? Oh, balita ko, mas magulo daw ngayon. Kasi kanya-kanyang agawan ng power sa Negros. May video. Uy, talaga, baka naman may video ka, para kang si Marley ka. May video ka, pero wala ka naman video talaga. Kailan mo ilalabas yung video? O mag-live ka nga ngayon, ilabas mo nga yan. Hindi ako pwede rito Banat Bay na magsasabi kayo may video kayo tapos hindi nyo ilalabas. O ayoko nung ganyan, gusto ko ilabas nyo. O, di ba? Patas tayo dito. Baka sabihin nyo, si Maharlika lang ang ginaganyan natin. Pati si Banat Bay. Kung may video ka Banat Bay, ilabas mo. Hindi yung sinasabi mo may video ka, tapos wala namang video. O, ilabas mo yan, Banat Bay, ha? Antayin namin yan. O, pero totoo yun, ang dami kong kaibigan sa Negros. Negros Oriental, hindi Occidental, ha? Kasi yung Occidental, Iloilo, Bacolod, Siquijor. O, sa Negros Oriental, ang dami ko talaga, dami nag-message sa akin, eh. O, ano na naman yung wedding dito? Sir, may pinatay na naman dito. Sir, ganito. O, di ba? Kaya hindi luminis yung inyong probinsya, madam. Maniwala ka, hindi luminis yung probinsya ninyo. O, parehas pa din yan. O, may video ako ni Mayor J at Mayor... Uy! Pucha, ha? Matindi to, ha? Banat Bay, mayroon kang video ni Mayor J at Mayor F. Anong ginagawa nila? Nagbibingo ba sila? Nagbibingo ba sila? O naglalaro sila ng kain-kainan? Ano ba nangyayari dyan? Ano ba yung mga video na ilabas mo na kasi yan? Kaya tayo ngayon dito, nag-speculate tayo dahil sa mga video nyo na yan, eh. Ilabas mo na yan, Banat Bay, ha? Masyado na kami nabibiti sa mga video na yan. Ano ba yung video na yan? Malason, rocks ba yan?
Oo, patay ang patay ang bacteria. 99.9%. Grabe. O sige, antayin natin yung video ni Banat Bay. Abangan niyo na video daw ng nag-GJ at nag-EF. May video ni J at ni F. Matindi yung video ng nag-GJ at saka nag-EF. Oo, tapos meron pa daw, may mga video daw siya na magulo pa rin daw dun sa probinsya na. Sige, abangan natin yung Banat Bay, lagot ka. Pag hindi mo nilabas yung babanatan ka namin ng mga nanonood dito ngayon. Lalong-lalo na po dahil we worship to a God of justice. Mhm. And talagang sa tingin ko, ibibigay ni Lord yung justice for Ruel along with the others who were murdered with him and also those who were murdered before him. Mhm. Ma'am, baka may mensahe ka kay Kong Teveson kasi he still insists na part of political persecution or pinrame up or talagang hindi daw niya ginawa. Anong masasabi mo, ma'am, as a message for him? Pwede harapin niya kung hindi niya ginawa. Bakit naman nagtatago siya? He has to come home and Yung come, grabe naman, he has to come. Medyo hindi maganda yung pagkakarinig ko sa he has to come, Ano yung he has to come? Ano yun? Paki-explain nga. Ano yung he has to come? Ano yung he has to come? Medyo may something, Parang nag-i-imagine si madam, O, sino na nag-come dyan? Grabe. Ano ba yun? Ano ba yun narinig ko? Ulitin ko nga yun. He has to come. He has to come out. Come out. Hindi, iba yung sinabi. Ulitin natin na, murdered before him. Mhm. Ma'am, baka may mensahe ka kay Kong Teveson kasi he still insists na part of political persecution or pinrame up or talagang hindi daw niya ginawa. Anong masasabi mo, ma'am, as a message for him? Pwede harapin niya kung hindi niya ginawa. Bakit naman nagtatago siya? He has to come. Tay. He has to come ta nga. He has to come. Medyo mabigat yung he has to come, Paano? Ano yung LDR? Ano yun? Sa video lang, gano'n? Kita mo yung mga bastos, buta, gising sila, Yes! Ayan, gising na gising. Sige, comment. Ano yung he has to come? Come out of the open, come out of the rain. Hindi siya nagtatago. May video nga ako ni T. Pero kanina nag-GJ. Ngayon nag-EF. Ngayon naman nag-TT. Banat ba? Ano ba yung mga video na hawak mo? Nag-JJ, nag-EF, nag-TT. Si ma'am naman, gusto niya na mag-cam. Si Arnie. Ano ba ito content natin? Pucha, baka hindi na tayo mapagbalita nito sa SMNI pagka ganito, Banat Bay. Ano ba itong mga nilalabas mong mga balita na yan? Diyos ko po. Sige, ulitin natin yung he has to come. Baka come out naman, pinutol-putol nyo lang. He still insists na part of political persecution or pinrame up or talagang hindi daw niya ginawa. Anong masasabi mo, ma'am, as a message for him? Pwede harapin niya kung hindi niya ginawa. Bakit naman nagtatago siya? He has to come home and face that. Pala, he has to come. Come home. He has to come. Come home. Masyado naman kayo kasing hindi nyo ba pinapatapos? Bakit na lang pag si madam ang nakikita nyo, puro kamunduhan yung naiisip nyo? Masama yan. Kayo talaga, he has to come home. Hindi nyo pa kasi pinapatapos, judgmentals kayo. Masama yung ganyan, And I think wala na rin siyang choice Talagang mapipilitan siyang i-face yung mga ginawa niya sa mga loved ones namin. Karapat-dapat lang niyang panindigan. Kung meron man akong gustong sabihin sa kanya, siguro yun lang talagang be man enough to face the Akala ko be man enough to come. Ano yun? crimes he committed and be answerable to it. Mhm. And siguro ma'am, isa pa sa mga tanong, malapit na rin yung midterm elections po.
Ano po yung mga preparations niyo naman dyan? And how about si ano pala ma'am, si dating Congressman Henry Pride Tebes? Meron ba yung kinakaharap din na kaso? Si Henry should answer the illegal possession of firearms, the Mhm. illegal possession of explosives. Talagang meron silang, hindi ako naniniwala na wala silang. Buti na lang, hindi ka judge. Kasi hindi ka naniniwala. Ano natural. Kalaban mo nga, sabi ko nga sa inyo, wala namang kumakalaban sa inyo. Kayo lang naman ang kumakalaban sa kanila. Never naman nagsalita ng hindi maganda si Kong Arnie sa inyo. Never naman hindi nagsalita ng hindi maganda si Pride Henry Tebis sa inyo. Kayo lang naman ang atake sa kanila. Tapos sasabihin nyo, political crimes yung mga nangyayari diyan. Kayo ang mahilig sa politika. O, magbadala kayo ng video na sinasabi ni Arnie sa mga interviews niya nung nagtatago pa siya na binabalasubas niya to si Madam o si Governor Digamo. Maghanap kayo ng mga videos ni Pride Henry Tebis na sinasabi niya na sila may kasalanan. Siya may kasalanan. Baka may kabit yan. Baka may utang yan. Di ba wala naman silang ganun? They're just defending themselves. Kayo lang naman ng bintang. Yung Senate inquiry, wala kayong ginawa doon kundi magbintang ng magbintang. Wala yung tao, hindi nyo pina-attend. Kasi a-attend, ayaw nyo. Ayaw nyo ng Zoom. Pero ngayon, may mga Senate inquiry naman na Zoom. Pero sa inyo, bawal. So, hindi nasagot ni Tebis yung mga itatanong nyo kasi ayaw nyo pumawayag ng Zoom. Ngayon, ang dami yung mga patotsyada, kala Tebes, umara pa sa inyo si Pride Henry Tebes. Dinidinayin lang ni Pride Henry Tebes, no? I have no idea. Hindi ko alam yan, pinagsasasabi nila. Simple. Kayo, may nung nakaraan na biglang nagsulputan naman yung mga, tawag dyan? Resource person na kayo naman yung binabanatan. Di ba galit na galit kayo kay Bato? Nung naglabasin yung mga baho nyo, di ba? Gigil na gigil kayo sa committee ni Bato. Na ayaw nyo magsalita sila, gusto nyo kayo lang. Anong klaseng mayor ka kung ganyan? Hindi ka nakikinig sa both sides. Dapat kung ano yung dinidikta ng batas, yun yung ating pinapanigan. Hindi yung emosyon, yung pinanggagalingan natin ng ating verdict. Oy, LK, marami sa iyo kay Lichong Kawale. Homecoming na daw. Thank you, LK, ha? Grabe. Wala yung mga natin ngayon. Wala yung mga kaibigan natin malulupit, ha? Kinalaman dito. Mhm. It happened in Central. He is president of Central. Kaya nga sabi ko, there has to be someone who should answer for what happened in Tulong. You also have to say or tell the people kung ano yung mga nakuha doon. Sinasabi ba ngayon na yung camera kitang-kita ipinaling ng pulis na naghukay-hukay sila doon, wala silang kasama na representative. Napakadaming mga pagkakamali doon sa search na yun, hindi ba? Yun nga yung inilaban nila. Kaya nga hanggang ngayon, nga. Kasi marami silang mga hindi sinunod na protocol. Pinagsasasabi mo, Janice, alam mo lang yung yung kaso. Pero yung nangyayari doon sa kaso, hindi mo na sinasabi. Nabalita po yun at sinabi po nila yun. Isa nga yun sa sa kanilang counter affidavit na maraming mga lapses diyan sa diyan sa search na yan. Unang-una sa lahat, pagpasok ng pulis, nakaharap yung camera dito, pinaling niya dun. So dun pa lang tapos na kaso eh. Nakaabang. Janice, wag mo naman kami lukuhin, nakaabang kami dyan. Noon pa, tinitignan na namin hanggang ngayon kung ano nangyayari dyan. Huwag kayong gumagawa ng mga drama-drama sa TV. What was excavated in Tulong? Henry is part of that. Mhm. And yun nga ma'am, nabanggit ko yung sa midterm election. Ano po ang mga update dyan? Sino kaya ang possible na kasi parang yung 'di ba yung pinalitan na matapos mamatay yung asawa niyo po sumakabilang buhay na rin. So after nito sino-sino po kaya ang possible na tatakbo at mga ngalaga dyan sa Negros Oriental po? Well, sa ngayon, ang alam ko, the incumbent governor will run for governor. Mhm. The
the sitting governor today is Governor Chaco Sagarbarias. Mhm. Oh, kayo nung kamag-anak yon. Kamag-anak nila Teves yun, di ba? Yung yung current, yung sitting governor ngayon, kamag-anak yata nila Teves yun eh. Going on between and among different group of political leaders, hoping to reach a common ground, and that is for unity to prevail in Negros Oriental para Puta, unity din. Unity din ang pinapangako mo, hindi ka nagawa sa Pilipinas yan, yun yung pinapangako mo dyan. So, ibig sabihin sa Negros, wala rin kayong balak mangyari dyan. Unity sa Pilipinas, walang nangyaring ganun, ha? Walang nangyaring maganda dyan sa unity na sinasabi nyo. Ngayon, ang gagamitin mo sa Negros, unity din. Huwag nyo nang iboto to. Huwag nyo nang iboto to. Hi, Ma'am Kish. Ma'am Sheila Q, how are you? Good morning sa'yo. Nagising ka na. Oo, mabuhay ka ha. O, pamangkin ni Teves. Again, unity ha. O, sa Negros. Gusto nyo maghirap ang buhay nyo. O, iboto nyo to kasi unity daw. Unity ang kanya daw gagamiting slogan diyan sa pagpapatakbo ng pamahalaan ninyo diyan pag nanalo siya. rin sa mas mapayapang Negros Oriental po. Mhm. Ma'am, siguro huling mensahe niyo na lang po kung meron pa po kaming hindi na itanong na may gusto kayong sabihin po. Nasa inyo po yung pagkakataon. Yun lang po talagang unang-una po to God Almighty po, to the God of Justice who has helped us in our fight, sa mga taga Negros Oriental, sa tanan nga mga niampo, no, those who help pray for us. Talagang alam ko na there are so many out there silently praying with us, condoling with us, sympathizing with us, at naiintindihan yung kalagayan namin. Talagang Uy, Kuling. Yung number one sympathizer nito yung vlogger na mukhang poodle. Pangalan si Makmak Pablo. Puta, ayan na, gising na yung idol mo. Content na ng content tungkol kay Digamo. Bilis, baka sakali makabangon yung channel mo ulit. the sitting governor Negros Oriental para rin sa mas mapayapang Negros Oriental po. Mhm. Ma'am, siguro huling mensahe niyo na lang po kung meron pa po Those who help pray for us, talagang alam ko na there are so many out there silently praying with us, condoling with us, sympathizing with us, at naiintindihan yung kalagayan namin. Talagang maraming salamat po talaga sa lahat. To the media, kayo po ang laki ng role ninyo para imulat ang tao sa kung ano ang tama at hindi. Siyempre naman. Malaki ang role talaga ng media. Pwede lang ang pera ng SMNI ha. Ang laki ng role talaga ng media para dyan sa kaso mo. Spoiled ka eh. Alam mo ba lahat ng mga namatayan sa Pilipinas napapasana all pag nakikita ka? Sana all may alalay ang presidente. Sana all inaasikaso ng DOJ. Sana all kahit nasa ibang bansa nahahabol yung kriminal. Samantalang kami dito sa Pilipinas, kapitbahay lang namin yung kriminal, hindi pa mahuli-huli. Napapasana all. Lahat ng mga magulang, asawa, mga anak na mga namatayan, napapasana all pag nakikita ka, Janice. Sana lahat ng mga kaso sa Pilipinas merong VIP treatment katulad ng natanggap ng kaso ninyo na VIP treatment. Hindi tama, ano ang dapat at hindi dapat. Continue po the good work. Sa lahat po talaga ng agency of the government who have been true to their oath regardless of the risk na mangyayari sa kanila o kaya professionally, career-wise, but they took the risk anyway because it is the right thing to do. I have only good words for them, and that is to say thank you po from the bottom of my heart. Along with the other victims, talagang nagpapasalamat kami at walang mapaglagyan yung the joy and the happiness that we feel right now. We're very grateful. Naman joy and happiness lang yan ngayon ha. Baka naman kapag mga isang buwan mo lang ngayon, hindi na kayo happy. Hindi ba? Ayan. Palakpakan natin yung balita na yan.